ay yung meron po akong peace of mind. Meron po akong joy, 'di ba? At lumalakad po ako na nakasentro ang buhay ko sa Panginoon. Kayo po ba, mga kapatid? Pwede po bang pakitanong yung katabi mo, yung kapatid mo, kung yun din po ba ang mas importante sa buhay niyo, mga kapatid? So, hindi po maiiwasan talaga na dadaan po tayo sa mga sirkumstansya ng buhay. Amen po ba? Kung papaano natin haharapin ang mga bagay na yon habang tayo ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. So, sa gabi pong ito, tayo po ay makipagbukas sa Pilipos 4. Hindi. Tayo po muna ay manalangin pala. Nakalimutan ko. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. O Diyos, sa gabing ito, patuloy mo kaming samahan na magbulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, sa buhay ko, Panginoon, ay hindi ko makakaya ang lahat ng pinapagawa mo, Panginoon, kung wala ang pagsama mo, O Diyos. Kung wala ang pagsama ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, ang nais mo, Panginoon, ay sabihin, Panginoon, ang pinapasabi mo sa gabing ito, O Diyos. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang empty vessel, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ikaw ang magpupuno, Panginoon, sa aking kaisipan. Ikaw ang magpupuno, ikaw ang magdadala, Panginoon, sa iyong mga anak na makikinig, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo lahat ng aming papuri, parangal at pagwalhati. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po tayo, mga kapatid. So tayo po ay makipagbukas sa Pilipos chapter 4, verse 1 to 9. At sabay-sabay po natin siyang basahin. Sabi po dito, kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Nakikiusap ako kina Euodia at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at ang ibang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Salamat po sa salita ng ating Panginoon sa gabing ito. So ano po ba yung ang history o background ng Pilipos 4 po? Sabi po dito, si Pablo po ay sumulat sa mga taga-Philippian church
habang siya po ay kasalukuyang nakakulong sa Roma. Ang mga Philippian po ay malapit sa kanyang puso dahil talagang grabe po yung suporta nila kay Apostol Pablo. So ang apila po ni Apostol Pablo para sa mga Philippians, para po sa Philippian Christian or Church, ay patuloy na yung stand firm in their faith po. Tapos, ma-maintain po yung unity at maranasan yung kapayapaan na galing sa Diyos sa gitna ng mga challenges ng buhay. So nakapaloob din po doon sa sulat ni Apostol Pablo ang tungkol sa disagreement o conflict po ng dalawang babae na miyembro ng Philippian Church. Sila po ay sina Eudea at Syntyche. So, nais pong ma-address ni Apostol Pablo, ma-encourage po yung dalawa na ma-reconcile po at mapagkasundo yung dalawa po. Kasi po, 'di ba, may conflict po sila. At ang sabi po dito ni Apostol Pablo, nakiusap din po siya doon sa sulat, nakiusap din po siya kay Clemente na siya po ay mamagitan sa pagkakasundo ng dalawa. So ano po ba yung dinala ng conflict ng dalawa pong ito sa Philippian Church? Siyempre po, kumbaga naapektuhan po yung buong kongregasyon po dahil dun sa conflict pong ito, mga kapatid. Ano po? So dito po sa verse 2 hanggang 5 po, kung titingnan po natin, basahin po ulit po natin sa verse 2 hanggang 5. Sabi po dito, nakikiusap ako kina Eudea at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. Ipinapakiusap ko rin naman sa iyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito. Sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Kasama si Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. Ang mga pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa. Ay hindi, hanggang 5 lang po tayo. So, ano po ba yung dinadala po nitong verse na to? Simula sa verse 2 hanggang 5, mga kapatid. So, mayroon po akong tatlong key points po dito. Ang una po, sa verse 2 hanggang 5, pagkakaisa tungo sa pagkakasundo. So, bakit nga ba po mahalaga ang pagkakasundo o mahalaga na maayos agad ang conflict sa loob ng pamilya? Pamilya man natin o sa loob ng pamilya ng ating church, dito po sa church. Bakit po mahalaga po yun? So, naalala ko lang po talaga nung bata pa ako. No, nung bata po ako, bata pa kami ng mga kapatid ko po, ang mga magulang po namin ay laging nag-aaway. Naiiyak po ako. Totoo po ito. Lagi po silang nag-aaway, araw, gabi. Inaabot po sila ng madaling araw. So, sobrang gulo po sa aming tahanan, mga kapatid. Kaya naman po, kami ring mga magkakapatid ay magugulo rin, syempre. Kasi yung mga magulang namin magugulo rin eh. So, nag-aaway sila, kami din po ay hindi rin nagkakasundo. So, dumating po ang point na nagrebelde po yung ibang mga kapatid ko. Maging ako po, nagrebelde po talaga ako. Dahil hindi po agad na ayos yung mga bagay na kailangan ayusin sa loob ng tahanan po. So, bakit po ba kailangan
maayos agad yung conflict po sa tahanan o maski sa loob ng ating bahay-sambahan. Ano po? So, dito po sa ating binasa, mahalaga po ang papel ni Apostol Pablo, mga kapatid, bilang tagapamagitan. Bagamat siya po ay nakakulong, pero hindi po siya nagkulang. Sa pamamagitan po ng sulat na ipinadala po niya, hindi po siya nagkulang sa kanyang mga minamahal na kapatiran. Amen po ba? So, patuloy po niyang inaabot ang kanyang kamanggagawa at nakiusap pa po siya doon kay Clemente para pag-ayusin po yung dalawang babae na may conflict po. Ano po? So, bagamat dumadaan po sa problema o circumstansya yung Philippian church po, patuloy pa rin pinaalala ni Pablo na huwag mawala ang kagalakan sa Panginoon. Bakit po ba pinaalala po niya na huwag mawala ang kagalakan sa Panginoon? Kasi po, ang kagalakan po natin, mga kapatid, kapag nawala po ito, mawawala po lahat. Amen. Maging yung pagpapagod po natin, yung pagpapagal po natin sa paglilingkod sa Panginoon na napakatagal ng panahon nating, kumbaga, ilang taon na natin pong pinagpaguran at talagang pinagsisikapan na makasunod sa Panginoon. Sa isang igla po, mawawala yung kagalakan dahil po doon sa pinagdadaanan natin. Amen po ba? So, sabi po, pinaalala po ni Apostol Pablo na huwag mawala yung kagalakan. Bagamat po, dumadaan po ang Philippian church sa mga sa pagsubok, sa conflict. Pero talaga pong si Apostol Pablo po ay talagang nire-remind po niya na huwag mawala ang kagalakan. Maging sa atin po, mga kapatid, no? Hindi ko po alam kung meron pong conflict dito sa atin kasi, pero bakit po ako dinala ng Panginoon dito? Sige, siguro po kailangan po natin talaga ito, mga kapatid, no? So, minsan, di ba po, tayo bilang mga manggagawa ng Panginoon, di po ba? Meron pong namumuno sa atin, mga kapatid. Naalala ko po yung panaginip ko si Pastora Kate. So paano nga po ba, naitanong niyo po ba sa inyong mga sarili na nasusunod po ba natin yung sinasabi ng ating leader, ng ating pastora? O sumusunod po ba tayo? O nagpapasaway tayo? Amen po ba? Napakalinaw po ng panaginip ko kagabi na nandyan po yung congregation, si Pastora Kati po nakatayo at talaga pong ang lungkot ng mukha po niya at nagmamasid po siya sa atin. So, kagaya po ni Apostol Pablo, ang ating leader po, lalong-lalo na yung mga pastor po natin, sila po talaga yung namamagitan sa atin bilang mga pinagpapastoran po nila. Amen po ba? So ayaw po talaga nilang makita na tayo po ay hindi sumusunod o kaya tayo po ay merong alitan, may conflict sa isa't isa. Amen po ba? So, napakahalaga po na ayusin, pagkasunduin kung meron man po. Amen po ba? So, kung ipopokus po natin ang ating paningin sa sitwasyon o sa mga pinagdadaanan natin, mga kapatid, mawawala po talaga ang ating kagalakan. Dahil puno po ang ating kaisipan ng mga negatibong bagay. Di po ba? Kapag nawawala po yung kagalakan, syempre yung kaisipan po natin, iba na po yung puro negatibong bagay na po yung pumapasok sa kaisipan natin. Kaya naaapektuhan po talaga tayo yung kagalakan natin sa Panginoon.
So, tinuturo sa atin na magkaisa tungo sa pagkakasundo. Amen po ba? Pag-usapan ang dapat pag-usapan. Amen po ba, mga kapatid? I-address ang dapat i-address. Tanggapin naman ng walang kimkim na sama ng loob. So, kapag tayo po ay naa-address po yung ano natin, kumbaga, pinag-aayos po tayo, mga kapatid. Sabi po dito, tanggapin naman ng walang kimkim na sama ng loob upang magkaroon po ng harmony sa loob ng pamilya o sa loob ng ating sambahan. Amen po ba? So, sa amin pong magkakapatid, mga kapatid ko sa Panginoon, mayroon pong isang hindi pa nakakalaya. May kapatid po akong hanggang ngayon hindi pa po nakakalaya sa sama ng loob at galit sa mga pangyayari sa buhay namin, sa pamilya namin. Noon pa, di ba, ang edad po niya ay nasa 41 na po ata. Pero hindi pa po niya nakakalimutan yung mga bagay na nagdala po sa kanya upang magkaroon ng galit yung puso niya at sama ng loob po. So, dala-dala po niya yon hanggang sa ngayon. At patuloy po niyang sinisira ang buhay niya sa bisyo. So, nakakalungkot pong isipin, mga kapatid, no, na lumilipas ang araw, ang buwan, ang taon, pero nai-stuck pa rin po siya. O nakahold pa rin po siya doon sa nangyari noon. So, mga kapatid, ngayong gabi po, nawa po ay wag po yun ang maging laman ng ating puso. Ano po? Sabi nga po, hindi tayo exempted sa mga bagay na naniniwala ako na pinapahintulot ng Panginoon ang mga bagay na, kumbaga, minsan nakakasakit sa ating damdamin, di ba? May mga problema o may mga kaguluhan sa ating pamilya. Pero wag po tayong mag-hold doon, mga kapatid, no? So, maging bukas pa rin po tayo sa pagkakasundo, mga kapatid. Kagaya po ni Eutike, Eudia pala at Sintike, 'di ba? Pinagkasundo po sila ng naniniwala ako ng kapatiran, hindi lang po ni Clemente kundi ng kapatiran, 'di ba? So naging bukas po sila sa pagkakasundo. So tingnan naman po natin dito sa verse, dito naman po tayo sa verse 6 to 7. Basahin po natin ang verse 6 to 7. Sabi po dito, mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So sa sitwasyon po ng Philippian Church, ang advice po ni Apostol Pablo ay patuloy na ilapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ang lahat ng iyon. Sapagkat tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa kanila ng kapayapaan. So, habang sila po ay pinagkakasundo ni Clemente o ng kapatiran doon sa Philippian Church, pwede po kasing magkaroon ng away doon o conflict ulit, di ba? Kasi di ba kung i-view po ninyo, hindi lahat ng pinagkakasundo ay nagkakasundo talaga. Amen po ba? Minsan po, lalo pang lumalala eh. Amen? Meron pong nagsisigawan na, nagsisisihan na, siya kasi, ganito kasi siya eh. Di ba? So, gaano po kaimportante yung pananalangin, mga kapatid?
yung pagkakaisa sa pananalangin. Napaka-importante po nun, mga kapatid. So dahil po doon sa pananalangin, bago po pagkasunduin yung dalawang babae, nanalangin po muna sila, mga kapatid. Napakahalaga po ng pagdulog sa panalangin, lalo na sa pagsasaayos po, mga kapatid, no? Ang pagkakaisa po sa panalangin sa pamilya ay isang napakahalagang sandata natin. Hindi lang po sa pamilya, kundi sa ating lahat po dito bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Isang napakahalagang sandata natin tungo sa pagtatagumpay. Amen po ba? Kasi po, mga kapatid, habang tayo ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, hindi po naniniwala po ako na ang dyablo po ay hindi masisiyahan, na tayo po ay nakikita niyang kumbaga lumalago at nagpapatuloy. Amen po ba? Kaya meron po talagang mag-a-arise na conflicts, mga kapatid. Kaya napakahalaga po ng pananalangin natin, mga kapatid. Sama-sama, may pagkakaisang pananalangin. Sabi nga po dito, present our request to God through prayer and supplication with thanksgiving. So tanging sa Panginoon lang po natin ilatag lahat. Ilatag po natin lahat sa Panginoon yung ating mga panalangin, yung ating mga request. Di po ba, mga kapatid? Para lahat po ng bagay ay magkaroon po ng pagtatagumpay. Amen po ba? At kung makita po natin dito sa 1 Thessalonians 5:17 to 18, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So pray without ceasing daw po, mga kapatid. Walang tigil na pananalangin. Kasi po habang tayo po ay gumagawa at nilalakaran po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay, hindi po talaga magiging madali, mga kapatid. Talagang kailangan po natin ng sandata ng pananalangin. Kagaya po natin dito po na bilang magkakapatid sa Panginoon, dumarating po sa punto ng ating buhay na minsan ay hindi tayo nagkakasundo. Amen po ba? Merong parang syempre, iba-iba po yung ating attitude eh. Pero paano po ba magtatagumpay kahit minsan ay hindi nagkakasundo? Sa pamamagitan po ng pagdulog sa Panginoon. Amen po ba? Iluhod sa Panginoon ang lahat ng ating mga pinagdadaanan, ang lahat ng ating mga request o panalangin. So manalangin ng walang tigil. Bakit po kaya? Tayo po ay nasa labanan. Not physically, but spiritual battle po. Kagaya po ng Philippian Church, naniniwala po ako na grabe po ang labanan na nangyari doon habang sila po ay pinag-aayos. Sapagkat kung wala yung prayers po, baka po nagkagulo po sila doon kung wala ang pagsama ng banal na espiritu po sa kanilang mga buhay. So, sa atin po na magkakapatid sa Panginoon, di po ba? Lagi po tayong magkaisa, magsama-sama, na lumuhod sa ating Panginoon. Pray without ceasing, mga kapatid. So number 3 po, key points number 3, sa verse 8 to 9 po, ang sabi po dito, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo,
marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, dito po sa verse 8 to 9, pagkakaisa tungo sa maayos na pananaw. O wisdom po. Yung maayos na pananaw po, yun po ay wisdom ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung mababasa po natin dito, diniinan po ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippian Church yung magkaroon ng transformed mind. Matransform po ang ating kaisipan. Sabi po sa verse 9, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things and the God of peace will be with you. So, transformed mind po, mga kapatid. Matransform po ang ating kaisipan. Sa lahat po ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon, hingiin po natin ang wisdom ng Panginoon. So, hindi po tayo tatagal, mga kapatid, kung makakapagpatuloy sa ating takbuhin kung wala ang wisdom ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po sa sarili nating kaisipan, tayo nananahan. Sapagkat wala doon ang peace. At hindi po tayo makakaranas ng tunay na kapahingahan kapag maggulo ang ating kaisipan, mga kapatid. Amen po ba? So, paano po ba matatransform ang ating kaisipan, mga kapatid? So, sa pamamagitan po ng pagsaliksik ng kanyang salita. Isa po yun, mga kapatid. Paano po tayo magkakaroon ng wisdom? Sa pamamagitan po ng pagsasaliksik ng kanyang mga salita. So ano nga po ba talaga ang mas importante sa buhay natin o sa buhay paglilingkod natin, mga kapatid? Pakitanong nga po ulit ang ating mga katabi. Ano po ang pinaka-importante sa buhay paglilingkod? Amen po ba? Kasi po, tayo po bilang mga ginagamit na ng Panginoon, matagal na po, ilang taon na po tayo mga Kristiyano, mga kapatid. So kailangan makita po ng ating mga kapatid sa pananampalataya na may transform mind na po tayo. Hindi na po tayo yung parang bata. Alam niyo po yung bata, na kapag merong ng ano lang, yung ng asar, di ba? Nagurag-urag na ngaya, bay na raw ngaya ito, ali na raw ako. Labi ngaya itong, nanguuyam ngaya kan mga tawid to. Hindi na po tayo parang bata, mga kapatid, na tuwing dumadaan po tayo sa, kumbaga ang alam ko po kasi, ang buhay Kristiyano ay hindi pa easy-easy lang, mga kapatid. Dumadaan po tayo sa pagliliglig. Amen po ba? Talagang tinitest po talaga ng Panginoon ang ating attitude. So, wag na po tayong maging bata, mga kapatid, na alam naman po natin yung attitude ng bata, di po ba? Nagwo-walk out, nagurag-urag, ano po? Madaling masaktan, di po ba? Tapos, maski gusto mo nang makipagkasundo, magsasabi pa yun, ayoko nga, bahala ka dyan, di po ba? So, wag po tayong maging gano'n na, mga kapatid, bilang mga anak ng Panginoon at bilang mga lingkod ng Diyos, makita po talaga sa atin yung pagbabago ng kaisipan. Di po ba? Yung malawak na pananaw. Yung talagang
mag-iisip ka muna, ito bang sasabihin ko? Ito bang gagawin ko? Makakapagbigay po kaya ito ng papuri sa Panginoon o hindi? Ito bang sasabihin ko, masasaktan ko ba ang kapatid ko? Pwede naman po masaktan ang kapatid natin kung ang sasabihin mo po ay makakabuti sa kanya. Amen po ba? Pero kung alam natin po na wala namang sense, nonsense, na alam natin na ang kapatid natin ay masasaktan, wag na lang po, di po ba? So magkaroon po tayo ng transformed mind, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? So yun po ang pinakamahalaga sa atin. Ulitin ko po, ang key points number 1 ay ang pagkakaisa tungo sa pagkakasundo. So talagang kailangan po nating magkaisa sa pagkakasundo-sundo. Amen po ba? Kung nakikita po natin yung mga kapatid natin, hindi lang po dito sa church, maging sa ating mga tahanan po, bilang tayo po ay anak ng Diyos, di po ba? Maging vessel po tayo. Sabi nga, maging vessel po tayo. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon sa ating pamilya para po magkaroon ng pagkakasundo-sundo ang ating pamilya. Amen po. Number 2, key points po ay pagkakaisa sa pananalangin. So, napakahalaga po ng pananalangin talaga, mga kapatid. Kasi po, kapag wala pong panalangin ang lahat ng ating ginagawa, magpagod ka man dyan, mga kapatid, lahat po yan ay walang halaga. Kasi po, kung bakit sinasabi ko po na kapag walang panalangin. Kasi po, kapag mayroong sirkumstansya ng buhay mo na wala kang sandata, talagang aayaw ka at aayaw. Amen po ba? Pero kapag binigay mo sa Panginoon lahat ng iyong ginagawa, ipinagkatiwala mo sa Kanya, siya po ang mangunguna sa atin, mga kapatid. So yung pangatlo po ay transformed mind po. O yung wisdom, yung pananaw na galing sa Panginoon. Para po maging maayos po yung ating pagsasama-sama, kumbaga. Maging yung harmony po natin bilang magkakapatid sa Panginoon ay maging maayos. Isang maayos na pananaw din po ang nais ng Panginoon sa atin, mga kapatid. So, sabi nga po sa ating title, What Really Matters in Life? Ano nga po ba ang pinaka-importante, mas importante sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos? Siyempre, unang-una dapat may unity. Amen po ba? Unity. May kapayapaan, may joy, at may wisdom po tayo. Yun po ang pinaka-importante sa atin, mga kapatid. Importante naman po yung mga bagay dyan na importante yung trabaho natin, importante yung pang-araw-araw nating pangangailangan. Pero ang pinaka-importante na magbibigay po sa atin ng kapayapaan at kapahingahan, mga kapatid. Ang pinaka-importante po, itong may pagkakaisa po tayo. At may joy, may wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Parang tulog na po kayo, mga kapatid. Sumigaw po ng amen. Malakas na amen. Hallelujah. So, hallelujah. So yun po, mga kapatid. Ito ang pinaka-importante sa buhay paglilingkod. Yung may unity, ang bawat isa, anuman ang pagdaanan. Laging may kapayapaan at kagalakan pa rin ang makikita sa bawat isa sa atin. Amen po ba?
So, doon po nagtatapos ang ating pagbubulay-bulay ng salita sa gabing ito. Amen po ba? Sige po, sa gabing ito tayo po lahat ay tumayo at muli lumapit sa ating Panginoon.